Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 5 verse 14. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Focus prayer. So napakahalaga po na ang prayer natin ay nakasentro sa kalooban ng Diyos. Ano po, para magkaroon tayo nitong tinatawag na focus prayer. At pagka ang ating pong panalangin ay tama, madali po ang lahat. Ano po, at ang Bible sinasabi na pwede naman tayong manalangin ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos. So sa pag-aaral natin this week, ang gusto nating marating ay yung tayo makapamuhay ng focus sa kalooban ng Panginoon para yung lahat ng ating mga pangangailangan ay tunay na matugunan ng Diyos at sa buhay na ito hindi tayo nagkukulang. Higit sa lahat, di tayo nahihirapan. Alam natin kung ano yung inilaan ng Diyos para sa atin at nakapaglilingkod tayo sa Kanya sa kabila po ng lahat ng ating ginagawa. Yun po ang focus living. Ano po, hindi yung basta lang tayo umasenso sa buhay, gumanda yung ating buhay, matupad yung ating mga pangarap. Ang focus living po, nakasentro yan sa kalooban ng Panginoon. At para magkaroon tayo ng isang focus na buhay, kailangan meron din tayong panalangin na nakasentro sa kalooban ng Panginoon. So, paano ba nangyayari yan, Pastor? Yesterday, pinag-aralan natin yung James chapter 1, verses 5 to 8. Mapapansin nyo, no? Malinaw sinasabi ng Biblia na ang kailangan natin unang-una ay yung wisdom na nagmumula sa Diyos. So, kailangan hingin natin yan sa Kanya. Pangalawa, kailangan manalig tayo at huwag mag-alinlangan. Pangatlo, doon lamang tayo tatanggap mula sa Panginoon kapag hindi pa bago-bago yung ating isip. So, sabi sa 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. So dito malinaw, magkakaroon tayo ng confidence or faith, kung malinaw sa atin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pero alam niyo po, maraming Christians confused po dito. Ang unang-unang tanong nila kadalasan ay, Pastor, paano ba ako kinakausap ng Panginoon para malaman ko yung kanyang kalooban? Lilinawin natin yan today. Ang unang-una po ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung po sinasabi ng Hebrews chapter 4 verse 12. Kasi walang nakatatagos sa ating spirit, soul, and body, kundi ang salita lamang ng Diyos para yung tabak na magkabila ang talim. So kung kakausapin tayo ni Lord, lagi niyang padadaanin yan sa kanyang salita kasi napaka-effective po ng salita ng Diyos. Yan ay nakatatago sa ating spirit, soul, and body. Pangalawa po, kinakausap niya tayo sa pamamagitan po ng ating conscience or budhi. Yun ang sinasabi ng Proverbs chapter 20, verse 27. The spirit of man is the lamp of the Lord, searching all his innermost parts. So, ibig sabihin, nangungusap siya sa ating pong conscience. Ang Holy Spirit, dun po nangungusap. Tandaan po ninyo, sa ating conscience or budhi. Kaya, so tandaan niyo po yan, kinakausap tayo ng Diyos, unang-una sa pamamagitan ng kanyang salita, pangalawa dun sa ating pong conscience or sa ating budhi. Dun nagsasalita ang Holy Spirit. Ngayon, sagutin na natin yung tanong, how to pray according to God's will? Napakaganda po makita ninyo yung sinasabi sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. Kailangan po ay i-offer natin yung ating bodies as living sacrifices at kailangan po matransform yung ating isipan. So in other words, kailangan surrendered yung ating buhay kay Lord. Mahirap natin marinig ang pangungusap ng Panginoon kung hindi surrendered yung ating buhay sa Kanya. Kasi malinaw po dyan, ang sabi rito, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, makikita, madidiskubre natin
mapapatunayan natin yung God's will sa ating buhay kung ang ating buhay po ay nakasuko sa Diyos. Kaya sa halip na magtanong kayo ng magtanong na, Lord, ano ba talagang kalooban mo sa akin? I-surrender mo muna, kapatid, yung iyong buhay kay Lord. Malinaw na maririnig mo yung gustong sabihin sa ng Lord. Pangalawa, allow God's word to judge our thoughts and attitudes. So ibig sabihin, walang nakakabasa ng ating pong attitudes at yung mga iniisip natin, motibo natin, kundi ang salita lamang ng Diyos. Kaya walang makapagtatago kay Lord eh. Ano po? Ang mahalaga, alam natin na dapat sa lahat ng ginagawa natin, tama po yung ating motibo. Kasi sabi po sa Proverbs chapter 16, verses 2 and 3, motives are weighed by the Lord. Tinitimbang ng Lord yung motibo natin. Alam niya kung tama ang motibo natin sa bawat panalangin natin. Kaya malinaw din sinasabi sa James chapter 4 verse 3, maraming hindi tumatanggap kasi they ask with wrong motives. Di ka talaga tatanggap kay Lord kapag mali ang iyong motibo. Kaya i-check mo yung motibo mo, kapatid, para malaman mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Panghuli, may palatandaan po. Siguro, yung iba sa inyo, ito yung pinakahihintay. Ano ba, pastor, yung palatandaan? Simple lang po, yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Yung sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 7. Huwag na ho kayo maghintay o maghanap ng iba pang palatandaan. Ang ibinibigay ng Diyos ay yung kanyang peace. Kapag naramdaman ninyo at naranasan sa inyong puso na may kapayapaan kayo, tiyak po yun, nasa sentro kayo ng kalooban ng Panginoon. Kaya pagka nananalangin po kayo, hintayin ninyo yung pagdating ng kapayapaan sa inyong puso. Kasi yun po ang magiging palatandaan na ang inyong mga panalangin ay sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoong Jesus. Sabi diyan, the peace of God will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa napakasimpleng lesson na ito, pero marami kaming natutunan. Thank you, Lord, na nangungusap ka pala sa amin at gusto mong madiskubre namin yung iyong kalooban para maging focus yung aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, na naintindihan namin na dapat isuko namin ang aming buhay sa iyo, ang aming katawan, ang aming isipan, at yung aming mga motibo, Panginoon, dapat po ay sumang-ayon sa iyo pong kalooban. Salamat din, Panginoon, na binibigyan mo pala kami ng palatandaan, yung palatandaan ng kapayapaan, na kung saan mararanasan namin kung ang aming panalangin ay nasa sentro ng iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.